Teacher Sara, bakit niyo po sinusukat kung gaano po kayo katangkad? Eto ba? Kasi nais kong malaman kung gano'n ako kataas. Maaari niyo ba akong matulungan sa pagsukat ng aking tangkad? Ako na po, ako na po. Ako na po titingin, Teacher Sara. Makasama ako dyan. Sandali po titignan ko po. Paano nga po ulit basahan yung sukat dito? Bilis-bilis mo mag-volunteer para tulungan si Teacher Sara. Hindi mo pala alam kung paano basahin yan. Ikaw talaga, pasikat. Pinapasaya mo na naman kami. Ako na nga at titingin, pasikat, para matapos na. Bali po, Teacher Sara, ikaw po ay may taas na 5 feet and 3 inches. At 162 cm naman kung centimeter ang batayan. Ayun, ayos. Yun nga yung nasa isip ko eh. Kalimutan ko lang talaga. Ayos lang yan, pasikat. Ang mahalaga, nalaman natin kung ano yung sukat ng aking taas. Salamat sa inyong pagtulong sa akin para malaman kung gano'n ako kataas. Welcome po, Teacher Sara. Kumpara po sa iba, ikaw po ay matangkad na, Teacher Sara. Sana all po. Pero, Teacher Sara, kilala niyo po ba kung sino yung pinakamatangkad na tao sa buong mundo? Curious lang po ako. Baka pwede tayong matulungan dyan ni Tanglaw. Tanglaw, kilala mo ba kung sino yung pinakamatangkad na tao na naitala sa kasaysayan? Nabasa ko po ang tungkol dyan, Teacher Sara. Kaya alam ko po ang sagot. Ayon sa Guinness Book of World Records, ang pinakamataas na tao sa medical history ay nagngangalang Robert Pershing Wadlow. Siya ay pinanganak sa Illinois, USA, noong February 22, 1918. Siya ay may taas na 8 talampakan at 11 pulgada. Wow! Kung isang ruler ang sukat ng isang talampakan at si Teacher Sara ay may taas na 5 talampakan, ibig sabihin ay napakataas niya pala talaga. Manigurado ay marami siyang kayang abutin dahil sa kanyang taas. Hindi niya na kailangan ng panungkit para mamitas ng prutas gaya ng mangga o mansanas. Sana all po! Agree ako sa iyo, pasikat. Nakakamiss na may tao palang ganun katangkad. Ganun pa man, naniniwala ako na wala sa taas o laki ng isang tao kung ano ang kaya niyang gawin. Tama ka, Tanglaw. Hindi sukatan ng kakayahan ng isang tao ang kanyang laki, timbang at taas. At alam niyo ba na may mas matangkad pa kay Robert Pershing Wadlow na nabuhay noon ayon sa Biblia? Talaga po? May mas mataas pa kay Robert Washing Wadlow na halos 9 na talampakan na ang taas. Sino po siya, Teacher Sara? At gaano naman po siya kataas? Sigurado akong kilala ito ni Tanglaw. Sino nga ba siya? Siya po ay si Goliath. Ayon sa Biblia, siya ay may taas na 9 na talampakan at 9 na pulgada. Katulad ni Robert Pershing Wadlow, siya rin ay may tuturing na isang higante. Wow! Kung namamangha na kayo kay Goliath, ay mas mamamangha kayo sa tao tumanggap ng hamon para siya ilabanan. Ano? May tumanggap sa hamon ni Goliath? Kung ako yun ay magtatago na ako. Ano ka ba naman, pasikat? Alamin muna natin ang buong kwento. Sino ba yung matapang at tumanggap sa hamon ni Goliath? Sino ba kamo? Siya ay walang iba kundi si David.
si David ay tinakdang maging hari ng Israel. Pero bago muna mangyari yon, ay pinatunayan niya muna kung bakit siya pinili ng Diyos upang maging susunod na hari ng Israel. Tama ka dyan, Tanglaw. Ang ating kwento ay tungkol sa isang tao na hindi matangkad. At sa tingin ng iba, hindi rin siya mahusay at malakas. Ngunit siya ay pinili ng Diyos upang ipakita ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan laban sa mga Pilisteo. Sino po kaya sa kanilang mananalo? Ang hula ko po ay si Gulayat, kasi di hamak na mas matangkad siya. Ito kasi siguro, pasikat. Teacher Sarah, gusto po namin malaman ang kwento ni David and Goliath. Excited na po ako. Curious and excited na rin po ako. Okay, sige. Ating pag-aralan ang kwento ng buhay ni David. Pero bago muna ang lahat, simulan natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin at sama-sama tayong mag-aawitan na pangungunahan ni Teacher Jessie. Hello mga kabibliskwela! Tayo na't yumuko, pumikit at manalangin. Dear God, we are excited to hear your story and learn from your word again. With your help, may all of us do great things for your glory. Help us to have faith and courage to do big things for your kingdom. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Hello mga kabibliskwela! It's singing time! Ang aawitin natin ngayon ay isang batang munti. Isang batang munti, ang pangalan ay David. Marunong manalangin, marunong umawit. Isang batang munti na sa gilid ng batis. Limang bato ang pinulot, pawang maliliit. Isang bato ang nilagay sa kanyang tirador. Ang kanyang tirador ay pinaikot-ikot, pinaikot-ikot. Isang tawag sa langit, higante bumagsak, boom, patay! Salamat mga kabibliskwela! Mga kabibliskwela, excited na ba kayo sa ating Bible story? Parinig naman ang isang malakas na yay na may kasamang palakpak mula sa inyo kung talagang excited na nga kayo. Wow! Talagang excited na kayo sa ating Bible story. Ang ating kwento ay tungkol sa batang pastol na si David na siyang nakipaglaban sa isang higanting Pilisteo na si Goliath. Alamin natin kung sino ang nanalo sa kanilang dalawa. Ang ating kwento ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 17. Ang bayan ng Israel ay piling bayan ng Diyos na pinamumunuan ni Haring Saul. Kalaban nila ang lahi ng mga Pilisteo na hindi naniniwala sa Diyos. Nais nilang lipulin ang bayan ng Israel. Araw-araw at gabi-gabi, hinahamon ng higanting Pilisteo na si Goliath ang sinumang Israelita upang kalabanin siya. Kapag si Goliath ay nanalo, ang mga Israelita ay magiging alipin ng mga Pilisteo. Ngunit kapag ang Israelita naman ang nanalo, ay magiging alipin nila ang mga Pilisteo. Si Goliath ay mas malaki at mas matangkad kaysa kaninuman. Siya ay may taas na siyang natalampakan. Isa rin siyang mabangis na mandirigma. Nagsusuot siya ng makapal na balit at may dalang espada, sibat at malaking salasal. Dahil dito, ang mga Israelita ay labis na natatakot kay Goliath at walang sino mang naglakas loob na labanan siya. Samantala, si David ay isang pastol na may pananampalataya sa Diyos. Mahilig siyang tumugtog ng harp o alpa at tumutugtog din siya sa Diyos. Si David ay bunso sa 8 magkakapatid. Habang si David ay nag-aalaga ng mga tupa, ang kanyang mga nakakatandang kapatid naman ay mga kawal sa hukbo ng Israel. Isang araw, dinalhan ni David ang kanyang mga kapatid ng pagkain. Pagdating niya sa kampo ng mga Israelita, ay naririnig niya ang mga paghahamon ni Goliath. Nagulat siya dahil sa narinig niyang panghahamak ng higanting Pilisteo sa Diyos at sa bayan ng Israel. Alam ni David na higit ang Diyos sa lahat,
kaya't alam niya na ipagtatanggol sila. Tinanong ni David sa mga kawal kung bakit walang sino mang nagtatanggol sa bayan ng Israel. Nagalit ang kanyang mga kapatid at sinabi sa kanya na alagaan niya na lamang ang mga tupa. Kaya naman, kinausap ni David si Haring Saul. Sinabi niya kay Haring Saul na hindi siya natatakot na harapin si Goliath. Ikinuwento ni David dito kung paano niya napatay ang mga mababangis na leon at oso habang siya ay nag-aalaga at nagbabantay ng kanyang mga tupa. Alam ni David na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas upang matalo ang mga ito. Dahil dito, nananampalataya si David na muli siyang poprotektahan ng Diyos sa pakikipaglaban sa Pilisteo at higanteng si Goliath. Kumpiyansa si David na ibibigay sa kanya ng Diyos ang tagumpay. Dahil sa lakas ng loob at pananampalataya ni David sa Diyos, ay nakumbinsi si Haring Saul na labanan ni David si Goliath. Ibinigay at ipinasuot ni Haring Saul ang kanyang baluti kay David para makipaglaban. Ngunit ito ay malaki sa kanya at hindi siya sanay na magsuot ng baluti, kaya hinubad ito ni David. Imbis na lubaban si David na may suot ng baluti, kumuha siya ng 5 makikinis na bato at inilagay ang mga ito sa isang supot. Kinuha ni David ang kanyang tirador at tungkod at handa na siyang harapin at labanan si Goliath. Nang makita ni Goliath si David, tinawanan at nilait lamang niya ito. Sinabi ni Goliath kay David na hindi siya kayang matalo ng isang pasto, higit lalo sa batang kagaya niya. Ngunit kahit anong pangahamak ni Goliath ay hindi natinag si David. Determinado si David na talunin si Goliath upang ipakita ang kadakilaan ng Panginoon. Walang ano-ano'y tumakbo si David papalapit kay Goliath. Hawak niya ang kanyang tirador at buong lakas niyang pinaikot ito at pinakawalan ang bato sa hangin. Alam niyo ba ang mga sumunod na nangyari mga kabibliskwela? Tumama at bumaon ang bato na tinira ni David sa noo ni Goliath. At ang higanteng si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na si Goliath, nagtakbuhan sila palayo dahil sa takot. Maliit lamang si David kung ikukumpara kay Goliath. Ngunit nanalo ang mga Israelita sa laban dahil sa pagtitiwala ni David sa Diyos. At dito nagtatapos ang kwento tungkol kay David at ng higanteng si Goliath. Thank you po, Teacher Sarah, sa pagbabahagi ng kwento mula sa Biblia. Mga kabibliskwela, nakinig ba kayong maigi sa kwento ni Teacher Sarah? Kung talagang nakinig kayo, sigurado ako masasagutin niyo ang aking mga itatanong mula sa ating lesson na napag-aralan. Choose the correct answer. Pumili kayo kung tirador o bato ang inyong sagot. Tara, umpisa na natin. Number 1, sino ang pangunahing tauhan ng ating kwento? Tirador, David, or bato, Goliath? Tama! Tirador, si David. Pangalawang tanong, ayon kay David, anong mababangis na hayop ang kanyang napatay? Tirador, tigre at lobo, o bato, leon at oso? Tama! Bato, leon at oso. Huling tanong, saan bahagi ng katawan tinamaan si Goliath ng bato? Tirador, sa noo, bato, sa mata. Tama! Tirador, sa noo. Ang gagaling nyo mga kabibliskwela! Dahil dyan, bibigyan namin kayo ng Very Good Club spelling. B-E-R-Y-G-O-O-D. Very good! Very good! Ang galing naman po, Teacher Sarah. Kaya hindi po malaki si David at hindi po gumamit ng baluti, ay siya pa rin po ang nanalo sa laban nila ng higanteng si Goliath. Wala pala si Goliath kay David eh. Biruin mo yun. Tirador at bato lang ang ginamit na David. Pinaikot-ikot lang niya ang kanyang tirador at sa pulagad sa noo ang higanteng si Goliath. Boom! Patay! Dahil yun, sa pananampalataya ni David sa Diyos.
Mga kabibiskwela, sa kwentong ito, makikita natin ang pagtitiwala at pananampalataya ni David sa Diyos at kung paano siya ginamit para labanan at talunin si Goliath. Kahit na si Goliath ay mas malaki kay David, hindi ito naging hadlang upang talunin ang higante. Alam ni David na si Goliath ay malaki, ngunit higit na mas malaki ang Diyos sa lahat. Walang talo sa Diyos kung kasama natin siya sa ating pakipaglaban. Mga kabibiskwela, ituloy natin ang ating pag-aaralan kasama si Teacher Owie para sa ating memory verse. Tunay na napakaganda ng ating Bible story for today. But wait, there's more! It's memory verse time! Ang ating memory verse ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 17, verse 37. Mga kabibiskwela, mag-countdown tayo para pasimulan ng ating memory verse. Let us read our memory verse in the count of 5. Samahan niyo ako! 5, 4, 3, 2, and 1! Let's begin mga kabibiskwela! Mga kabibiskwela, ang ating memory verse ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 17, verse 37. Samahan niyo akong basahin sa Biblia ang sinasabi nito. 1 Samuel chapter 17, verse 37. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Ulitin natin mga kabibliskwela ha. 1 Samuel chapter 17, verse 37. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. 1 Samuel chapter 17, verse 37. Ngayon naman mga kabibliskwela, samahan niyo akong i-recite ito by filling the words in the blank. Let's begin. 1 Samuel chapter 17, verse 37. Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. 1 Samuel chapter 17, verse 37. Ang gagaling niya mga kabibliskwela. Natutunan natin sa ating kwento sa araw na ito na dahil sa labis na pagtitiwala ni David sa Diyos, ay sinamahan siya nito at ibinigay sa kanya ang tagumpay sa laban nila ni Goliath. Kaya mga kabibliskwela, lagi din tayo magtitiwala sa Diyos, kagaya ni David. It's craft time! Salamat nga pala sa mga kabibliskwela natin na nag-comment mula sa ating mga nagawa noong nakaraang episode. At shoutout din sa mga kabibliskwela natin sa Letre na gumawa ng Days of Creation Bible Craft. Ang gaganda ng mga gawa niyo mga kabibliskwela. Good job kayo dyan! At ngayon naman, para sa ating arts and crafts ay gagawa tayo ng paper slingshot.
hindi rin malakas si David. Tanging tirador at 5 bato lamang ang kanyang ginamit sa laban. Ngunit, nagtiwala siya sa Diyos. Mga kabibliskwela, lagi niyong tatandaan na ang ating Diyos ay mas malakas, mas makapangyarihan, at higit na malaki kaysa sa anumang higante o problema na maaari nating harapin at pagdaanan sa buhay. Ang dami ko na naman po natutunan ngayon. Ako din po. Natutuwa po ako sa kwento natin ngayon. Kaya lagi po akong excited mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya mga kabibliskwela, sana sa susunod nating pag-aaralan, samahan niyo ulit kami. Pag-aaral sa Biblia, ready, sing! Pag-aaral sa Biblia, ngayon ay tapos na. Paalam, paalam, Diyos ang magpapala. Hanggang sa muli mga kabibliskwela, paalam! Isang batang munti, ang pangalan ay David. Marunong manalangin, marunong umawit. Isang batang munti na sa gilid ng batis. 5 bato ang pinulot, pawang maliliit. Isang bato ang nilagay sa kanyang tirador. Ang kanyang tirador ay pinaikot-ikot, pinaikot-ikot. Isang tawag sa langit, higante bumagsak, boom, patay! Salamat!